Hi, Wow Life! Another video, another share guys, another POV, or actually let's have a heart-to-heart talk dahil hindi masaya itong pag-uusapan natin ngayon. Um, Rico and Maris Tracal is confirmed na hiwalay na sila guys. So, diba? Heartbroken ang ating Irene Chu. So, isa ako sa mga natutuwa kay Irene at saka Snoop sa Can't Buy Me Love. Actually, silang dalawa yung inaabangan ko doon. And I'm hoping, isa ako sa mga hoping na sana magkaroon sila ng projects together and more and more. Because natutuwa ako sa kanilang dalawa. Yung chemistry is very, ano talaga, ang sarap lang nilang panoorin. Natatawa ka, yung ang sarap nilang panoorin actually, yung snory na ano nila, yung tandem nila, no? But then, alam naman natin na may totoong karelasyon si Maris sa likod ng kamera. Walang iba kundi si Rico Blanco. Actually, isa ako sa mga humahanga sa kanilang relationship because itong dalawa na to is, ano lang, ang cute lang nila, ang sweet lang nila yung relationship nila. Parang lovebirds lang ganon. ang gentle ni Rico ni Rico Blanco sa kanya, and also Maris is, you can see na nagmamahalan sila. They're very comfortable and sweet sa isa't isa until pumatok nga tong tambalang Irene Chu and si Snoop, kung sino yung mga nakasubaybay sa Can't Buy Me Love. And we can't deny na may mga momentum talaga, or may mga moments talaga na they're very sweet. Well, of course, love team sila. And kuhang-kuha nila yung puso ng masa. Pero every time na nai-interview naman si Maris regarding how Rico Blanco reacts sa love team nilang dalawa, lagi namang sinasabi ni Maris na Rico is very supportive, Rico is so happy, ganito ganyan, 'di ba? Kaya nga 'di ba, kapag ka nasa showbiz ka, yung karelasyon mo, dapat talagang matibay yung loob mo, lalo na kapag kapapatok yung love team nila na yan. Nako. Talagang yung tipong, yes, andon ka na, you're very supportive, you understand, but at the same time, it's challenging for you because it hurts knowing na, or makita mo yung love mo na kasama yung iba, very sweet sa iba, para bintang-binta, ganito sa mga madlang people. And it's reality in showbiz, di ba? Now, palaisipan sa ating lahat, bakit nga ba sila naghihiwalay kung every time na wala akong nababalitaan actually na problema sa kanilang dalawa, because mostly I believe na yung relationship nila is very ano lang, comfortable sila and maayos lang, ganun, and they're very supportive sa isa't isa until now. Makikita mo si Maris na talagang hindi na niya kaya, and yung ibang mga kung sino yung aas sa kanya, yung nagtatanong sa kanya is sunod-sunod yung tanong about kay Rico Blanco. Maybe they already have a clue, and then as sa mga reporters na medyo marites, pinupush nila ng ganun si Maris, di ba? And then hindi nila kayanan ni Maris, at inamin na ni Maris na ayun na nga, hiwalay na sila. It's fresh. Masakit, di ba? Sino bang hindi masasaktan? Talagang masakit na masakit yun para kay Maris, dahil isa ako sa mga nanonood sa TikTok nila together, travel nila magkasama, yung tinuturuan siya ni Rico Blanco how to drive, so on and so forth. Talagang masasabi ko na ang cute ng relationship nila. Ito, may papakita ko sa inyo na isa sa mga gustong-gusto ko sa moment nilang dalawa, Rico and Maris. Diba? Ang sweet talaga nilang dalawa. Yung age gap nila ay nababalitaan ko, 24 years ang pagkamatanda ni Rico Blanco kay Maris. But age doesn't matter, diba? Nagmamahalan sila talaga naman. They're very supportive talaga sa isa't isa, and this time Maris is wearing a headband na may mukha ni Rico Blanco, at amis na amis si Rico Blanco kung makikita nyo dyan. Proud girlfriend yan. And syempre, ngiting-ngiti si boy. Ngiting-ngiti si Rico Blanco. Kasi, di ba,
gustong-gusto ko nga yung relationship nilang dalawa because it's just very smooth. And hindi ko nga nababalita na nag-aaway tong dalawa. Bakas, ang ano lang nila, ang sweet. Tulad ng ganyan. Si Rico, ang cute na naman. Sa dami-dami pa naman ng picture ito, yun pa talaga napili. But anyways, it's cute. And syempre, hindi pa tapos, meron pa. So, mga nakasubaybay sa love story nila, talagang ma-heart. Or, isa ako sa mga nakakagusto sa love team ng Snoop and Irene sa Can't Buy Me Love. Isa ako sa mga hoping na more project. Pero, gusto ko lang na for work lang. Diba? In real life, sila pa rin. Rico, my upa. Ay, nako. Actually, bilang isang Maris Racal is andon na yung makulit, 'di ba, masiyahin. Sino bang hindi may in love diyan? And with Rico Blanco din, 'di ba? Kahit matanda na siya, pero he's still looking young and handsome, you know. I can't believe na natapos yung relationship nila sa ganon. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Anong possible reasons why? And actually, deep inside, I'm hoping na magkakabalikan lang sila or kung anumang conflict na nangyayari sa relationship nila, I hope na mapag-usapan pa, ma-resolve pa, maayos pa. Sayang. So, isa sa mga haka-haka dyan, guys, na feeling ko ito yung malapit sa katotohanan, no? Maris at Rico, hiwalay na. Isa sa mga chismis ni Christian Albert Gaza, isa yan sa pambansang marites sa SOCMED. Si Rico, matanda na yan, na para magloko pa, just seeing. So, he seems like parang may gusto niyang ibig sabihin, but I don't know. Tapos sabi dito, mas malapit to sa katotohanan, I think. Wala akong ibig iparating. Baka lang nag-decide sila mutually para mag-grow pa si Maris kasi ang hirap mag-grow kapag yung partner mo ay parang ama mo na. Well, exactly. This actually itong project nila together with Anthony Jennings and Maris Racal, hindi kasi to planned or parang nag-pick lang sila, bigla lang silang tinangkilik ng mga tao. And then syempre ganoon naman sa showbiz, 'di ba? Kapag tinangkilik ka ng mga sangkatauhan is ayun na, may next project ka talaga. Magkasama talaga kayo. There, ganyan. So maybe si Kuya Rico is hindi na masaya sa naging setup kasi parang siguro naisip niya baka ilang project na kayong magkakasama, hindi ko na kaya yung pagsiselos ko. Di ba? Ando na yung pagiging supportive ko, ando na yung happy ako sa success, but then hindi na talaga kaya ng putyo ko, masikit na. And for Maris naman, naintindihan ko naman siya kung bakit pinipili din niya yung career niya, pinupurso niya yung career niya, because I think this is her time. Kumbaga ano lang niya, yung alam mo yon, yung matagal niyang inaantay, and this is it, ito na nangyayari na. So talagang kahit naman ako si Maris, talagang ipupush ko, career ko ang uunahin ko, and yung love life, yun na nga, masasacrifice nga kasi hindi naman lahat makakaintindi ng ganong situation, because ganito, like maka-love team niya si Anthony Jennings or si Snoop, is andun talaga yung sweet moments, 'di ba? Nakakaselos talaga yun. Kaya kailangan pag mag-boyfriend or girlfriend ka ng artista, dapat matibay yung loob mo kasi ganun ang mangyayari. Sayang, no? Sayang. Itong sinabi ni Albert Gaza, itong si na to, ay itong huli niyang sinabi is feeling ko yun yung rason, 'di ba? Yun yung rason. Mahal nila yung isa't isa pero
siguro si Kuya Rico is hindi na niya kayang makita yung mga bagay-bagay. Pero kung mahal nyo naman talaga yung isa't isa, di nasasaktan pa din kayo ngayon na knowing na wala na kayo na. Anyways, so ito, Rico Blanco's reaction on Snorin's success. Actually, sa interview na to, they're happy na sumagot si Maris dyan na Rico is very supportive, is very happy, ganun, ganyan. Kaya nga, wala talaga sa isip nga na may hiwalayang nangyayari, di ba? Until, napapagod na si Inday Maris kaka-pretend. So mas priority mo pa rin yung career. Pero do you see yourself? Priority ang career. Kahit sino naman sa sitwasyon ni Maris na ngayon lang talaga, kumbaga na yung kasikatan na hinahangad ng lahat is ngayon lang pumatok, ganyan lang pumatok yung pangalan. Syempre talagang igagrab mo yan, 'di ba? As bilang artista. Pero yun na nga, may point si Christian Gaza na mahirap mag-grow at the same time na may boyfriend ka na ando na yung mahal nyo yung isa't isa pero naging toxic, baka sobra ng pagpapaliwanag, sobra ng of ending with Rico. Diba? Ang hirap sagutin nun. Nakita mo ba yung sarili mo na you're ending with Rico and then knowing sa puso mo heartbroken ka because hiwalay na kayo. So dito na bumigay si Inday Maris. Yeah. Actually, prior na mga questions niyan is medyo alanganin siyang sumagot. But then, she tried until hindi na niya nakayanan, guys. But, sorry. Nagiging emotional. Kumaga naging emotional na siya and syempre napapansin ng mga nag-interview yan. And then bumigay na si Maris. Elka, sorry. Would you like to say something? Bumuelo. Diba? Kaya swerte yung mga partners na yung bonggam yung very supportive yung mga partners nila. Hindi talaga lahat kayang, 'di ba? Kahit sino naman na sa lugar ni Rico Blanco is talagang masakit din. Pipiliin mo na lang talaga kung anong mas mahalaga sa iyo. Yung taong mahal mo, suportahan mo, doing her career na alam mo na ito yung pinaka-aantay niya, na ito yung pinaka-aantay niya and this is it, ito na yon. Pero nga lang, iba yung kasama niya. Pipiliin mo bang maging supportive boyfriend? Depende. Tissue paper, please. Yes. Thank you. Ay, nako, depende, no? You? Yes, I will get it. You're okay. In fairness naman, broken-hearted yan ha, pero ang ganda. Ang lit siguro ng mukha ni Maris in person, no? She's so pretty. Bagay na bagay sa kanya yung bangs. Irene Chu pa rin ang vibe. Maris, have some? Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya as Irene Chu at kaya rin siguro sila nag-click ni Snoop, it's because yung role niya doon na, yung attitude niya doon na very strict, maldita, pero funny at the same time, maarte, mayaman. Ay, basta, ang ganda-ganda lang ng ano niya doon, karakter doon na gustong-gusto ko. Sila yung inaabangan ko doon sa Can't Buy Me Love. Ay, nako, Rico yan. Balikan naman na to. There? I'm so scared. Diba? Andun yung makikita mo na masakit para sa kanya, syempre. Rico yan. Siguro naman for Rico yan ngayon is masakit din para sa kanya because I believe na nagmamahalan talaga sila. Nagmamahalan sila ng bonggang-bongga. They're very sweet actually. Ang ganda ng relationship nila. Ang ganda ng takbo ng relationship nila. Ang smooth lang. Talagang mapapasabi ka, sana all. Forever na yan. I'm really scared.
Pero, ganun talaga siguro, no? May mga, ganun talaga sa buhay. Hindi lahat ibibigay ni Lord. May pipiliin ka talaga. Ano bang dapat mong i-pursue this time? Love life or career? And obvious naman na pinili ni Maris is career. So, baka yun yung naging conflict ng kanilang hiwalayan because, di ba? Dami kasing tanong about him and I'm tired of smiling and nodding. Yes, kumbaga nakakapagod din talagang, sige, okay lang, ganyan, ganyan. And then, deep inside in your heart, you know, it's bleeding, it's hurting because, you know, wala na. Pero you keep, ano ba, you keep hoping and you make everything seems good. Pero wala na, wasak na, ganun. But anyways, sige. I'm so scared because if I announce it, then it's real. Naiyak siya. Rico Blanco naman. Sana naging supportive ka pa. Hinabaan mo pa yung pasensya mo. Hayaan mo na lang kasi siyang magtrabaho ng magtrabaho. Actually, di ko alam kung ano ba talaga yung nagiging reasons. Pero, I want to assume na yung reasons na yun is pinakamalapit is yung between career. Anong pipiliin mo? Trabaho mo or ako? Baka naging ganun yung eksena nila. Kahit naman ako si Maris, talagang kung, di ba, lahat ng mga artista kasi, yun yung pinakaantay nila. Pag dumating yan sa buhay nila, talagang walang makakapigil dyan. Talagang ipupush nila yan. Ngayon, kung yung partner nila is hindi makakaintindi, talagang malaking posibilidad na hiwalayan. But yeah, Rico and I are over. Rico and I are over. Confirm. Diba? So sorry, Maris. And actually guys, meron siyang bagong movie ba yun? Together with Snoop. Snoop na lang yung tawag sa kanya eh. Kasi Snorin nga yung tawag nila sa Can't Buy Me Love. Isa ako sa mga natuwa sa Snorin. Because at the same time nakaka-inlove sila, ang lakas ng chemistry, they're funny. Parang swak na swak lang talaga yung character nila doon sa Can't Buy Me Love. Kaya isa yun sa mga pumatok at talagang gustong-gusto ng mga madlang people. Yun nga lang, baka si Papa Rico is hindi niya kinaya ang mga nararamdaman at mga nakikita niya na ganito ganyan because may mga times talaga na nakikita ko si Maris and si Snoop or si Anthony is sweet. And yes, I know na it's for work. Anyway guys, maraming salamat. Hindi naman na siguro part 2 na lang, depende kung gusto niyo ng part 2. So, it's confirmed na hiwalay na sila. And wala na tayong magagawa dyan. Sana magkabalikan pa, 'di ba? Sana may reconciliation. Okay lang bang mag-share ka, Maris? Kasi parang emotional ka. It's fresh. It's been a few weeks. Diba? Bago pa. Loneliest, emptiest weeks I've ever experienced in my life. Diba? Masakit naman talaga yun. Lalo na sa ako nga nalungkot ako. Isa ako sa mga gusto sa love team nilang dalawa, ni Snoop at saka si Irene. Pero ayoko naman yung maghiwalay sila ni Rico kasi si Rico, andun na yung akala ko super maintindihin, super supportive. Pero syempre, tao lang, nasasaktan. But anyways, good luck to both of you guys.